Pansin nyo ba, kapag ka Biblia o ang mabuting balita ng Panginoon yung pinag-uusapan, karamihan sa atin hindi interesado. Yung iba sa atin sinasabi pa pagka ganun yung minimension mo, sabihin mo busy ka, wala kang oras, wala kang panahon para magbasa o makinig ng mabuting balita. Pero kapag ka naman yung mga material na bagay, active tayo. Agree ba kayo sa sinasabi ko? Pupunta lang tayo sa simbahan tuwing linggo. Maalala lang natin ang Panginoon kapag meron tayong problema, may mga pagsubok sa buhay. Kapag Pasko, mahal na araw, doon lang natin siya naaalala. At yun ang nakakalungkot. Ang Panginoon naman, gusto lang naman niya kahit 30 minutes lang ibigay mo sa Kanya. Lahat naman ng natatamasa natin dito sa buhay o yung binibigay niya sa atin ay galing sa Kanya. So, kung mapapanood mo tong video na to, imbis na tumuto ka sa mga bagay na wala namang kabuluhan, karamihan pa sa iba nakikipagchismisan, may oras para makipagchismisan, marites, mga balita na wala namang idudulot sa buhay mo. Bakit hindi na lang magpasalamat ka sa Panginoon araw-araw? Maglaan ka lang sa Kanya ng 30 minutes. Hindi ba ano lang yun, maliit na oras lang ang ibibigay mo sa Kanya, pero yung oras na yun ang makakapagpasaya sa Panginoon. Dapat maging grateful tayo kung ano man yung na-achieve natin sa buhay, whether maganda man yan o pangit. As long as nabubuhay ka at binigyan ka ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, dapat maging grateful ka at magpasalamat sa Panginoon. Sa buhay, kailangan balanse lahat. Yung health mo, yung physical, mental, emotional, financial, syempre spiritual. Pero kadalasan talaga yung spiritual nawawala na sa atin eh. 'Di ba? So, itong video na to, ginawa ko to para i-remind kita na, which is ako naman personally before, ganun din ako. Nakakalimutan ko na yung spiritual thing o yung maalala ko yung Panginoon. Pero binago niya ako at nagbago lahat, pati yung paniniwala ko, yung ugali ko, lahat ng nakukuha kong sa buhay ay purong pasasalamat. Whether maganda man yan o pangit, nagpapasalamat ako. So ito ay mensahe lamang po sa mga makakapanood ng video na to, na kung nakakalimutan mo ang Panginoon, ito na yung sign na baguhin mo na yung ganong ugali. Maglaan ka lang ng oras sa Panginoon na kahit 30 minutes lang, araw-araw, malaking bagay po yun. Ako kapag nagbabasa ako ng Biblia, nararamdaman ko, sumasaya ako, gumagaan ang pakiramdam ko, yung isip ko nagiging malawak, tsaka wala akong, kahit may problema man sa buhay, na nawawala. Parang ganon yung nararamdaman ko, yung masaya yung puso ko. So ang i-recommend ko siguro, kung bibili ka ng Biblia sa mga bookstore or sa simbahan, preferred na dapat basahin mo Tagalog para mas maramdaman mo at mas manamnam mo yung bawat kataga o talata. Kahit isang talata lang sa isang Biblia, basahin mo sa isang araw at namnamin mo, damahin mo, at manalig ka lang at magpasalamat ka sa Panginoon. And isa lang ang sinisigurado ko sa iyo, once na mabasa mo yung mga talata sa Biblia, mag-iiba yung perspective mo sa buhay at magiging magaan lahat. Okay? So, I hope na makatulong sa iyo tong video na to. Ito lang naman yung mensahe ko sa mga makakapanood nito. And alam ko, hindi lang naman sa Pilipinas tong napapanood tong video na to, buong mundo.
ito yung mensahe ko sa inyo na magsimula na tayong lumapit sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya araw-araw. 30 minutes lang, ilaan mo lang sa Kanya. Alam ko, marami tayong trabaho, madami tayong dapat gampanan, pero wag natin siyang kakalimutan kasi lahat ng bagay na to na nasa paligid natin is galing sa Kanya. Tatandaan nyo po yan. Okay? So hanggang dito na lang muna guys yung video ko at maraming salamat. Rest assured na marami pa tayong isi-share sa inyo ng mga ganitong klase ng video. At kung meron ako mapupulot na aral sa Biblia, ibabahagi ko yun sa inyo. Alright? So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.